Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na issue dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ang biglaang pagbaba ng presyo ni XRP. May mga eksperto na nagbabala na maaari pong bumagsak ang presyo nito ng hanggang $1 mula sa kasalukuyang halaga na $2.37. Ibig sabihin, maaari pong mawalan ito ng halos 58% ng kanyang halaga. Pero bakit ganito ang prediction ng mga analyst? Ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? At may pag-asa pa bang bumawi itong sa XRP? At yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, simulan po natin sa katanungan kung ano po ang sinasabi ng mga analyst tungkol kay XRP. Ayan, ayon po sa kilalang crypto analyst na si Ginong Ali Martinez, sa XRP ay may malaking posibilidad na bumagsak daw sa $1. Sa isang post niya sa X, dating Twitter, sinabi niya na may mga nabubuong bearish pattern sa chart ni XRP na tinatawag po na head and shoulders pattern. Para sa mga hindi po pamilyar sa technical analysis, ang head and shoulders pattern ay isa po itong bearish formation na madalas na nagiging senyales ng malakas na pagbagsak ng presyo. Sa kaso po ni XRP, ang support level o ang matibay na pundasyon ng presyo ay nasa $2. Ngunit, ayon po kay Ginong Martinez, kung tuluyan pong babagsak sa XRP sa ilalim ng $2 na presyo, maaari pong mabilis itong bumagsak ng hanggang $1. Hindi lang po si Ginong Martinez ang nagbabala tungkol dito. Ayon din kay Ginoong Jesse Colombo, isa rin po siyang financial analyst, ang $2 na presyo ni XRP ay isang critical level. Kung bumagsak ito sa ibaba ng presyong ito, posibleng mag-trigger daw ito ng massive sell-off kung saan maraming tao ang magbebenta ng kanilang XRP na siyang lalo pang magpapababa sa presyo nito. Ayan, ngayon ay ano ba ang mga dahilan kung bakit bumababa ang presyo ni XRP? Marami pong dahilan kung bakit maaring bumaba ang presyo ni XRP, pero meron po tayong ilang mga pangunahing factors na posibleng dahilan nito. Una ay ang binanggit po mismo ni Ginong Ali Martinez na head and shoulders pattern sa chart. Ayan, tulad po ng binanggit ni Ginong Ali Martinez, ang head and shoulders pattern ay isa po itong bearish signal. Kapag nakikita po ito sa chart, kadalasan ay sinusundan ito ng pagbagsak na presyo. Pangalawa ay ang pagbabago po sa presyo ni Bitcoin. Alam naman po natin na ang presyo ng mga altcoins tulad po ng XRP ay madalas na naapektuhan ni Bitcoin. Sa kasalukuyan ay bumaba rin ang presyo ni Bitcoin mula po sa presyong $83,000 patungong $70,000. Kaya marami pong investors ang nagiging mas maingat sa pag-invest sa mga altcoins tulad po ni XRP. Ang pangatlo ay ang tinatawag pong FUD o Fear, Uncertainty, and Doubt. Kapag may mga negatibong balita tungkol sa isang cryptocurrency, marami pong traders ang natatakot at nagbebenta ng kanilang holdings. Dahil sa mga babala ng mga analyst, maraming XRP holders ang maaring magbenta na agad ng kanilang coins na magre-resulta sa pagbaba ng presyo nito. At ang pang-apat ay ang pump and dump allegations. May ilang analyst na nagsasabi na si XRP ay madalas sumusunod sa isang pump and dump pattern. Ibig sabihin, bigla po itong tumataas ng mabilis, pero bumabagsak din ng mabilis pagkatapos. Kung totoo po ito, posibleng nasa dump phase na ngayon si XRP, kaya inaasahan ng iba na babagsak ito sa $1 o baka mas mababa pa. Ngayon ay may pag-asa pa bang tumaas si XRP? Sa kabila ng mga negatibong prediction, hindi lahat ng analyst ay bearish kay XRP. May ilang mga eksperto pa rin na naniniwala na maaari pa itong umangat ng hanggang $5.
Ayon po kay Captain Fibic, isang crypto analyst, sa kabila po ng head and shoulders pattern, may nakikita rin siyang bullish pennant sa daily chart ni XRP. Ang bullish pennant ay isa po itong pattern na maaring magpahiwatig ng potential rebound o pagtaas muli ng presyo. Sa madaling salita ay may dalawang panig ang prediction kay XRP. May mga nagsasabing babagsak ito sa $1, pero may iba ring naniniwala na maaring umakyat ito sa $5. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Una ay posibleng malaking pagkalugi. Kung totoo po ang prediction na babagsak sa XRP sa $1, malaking porsyento ng puhunan ng mga investors ang maaring mawala. Halimbawa, kung bumili ka ng XRP sa $2.37 at bumagsak ito sa $1, halos 58% ng iyong puhunan ay mawawala kung hindi ka po makakabenta agad. Pangalawa ay buying opportunity po para sa mga long-term investors. Sa kabilang banda, kung ikaw naman po ay isang long-term investor, maaaring makita mo ito bilang isang buying opportunity. Kung bumagsak po sa XRP sa $1, maaaring magandang pagkakataon ito upang bumili ng mas murang XRP at hintayin itong tumaas muli. Pangatlo, dapat maging mas maingat sa trading. Sa ngayon, dapat maging mas maingat ang mga traders tayong mga traders sa ating mga desisyon. Kung ikaw po ay isang short-term trader, maaaring gusto mong mag-set ng stop loss upang maiwasan ang malaking pagkalugi. Samantalang kung long-term investor ka naman, maaaring gusto mong pag-aralan pa ang market bago bumili o magbenta. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang mundo ng cryptocurrency ay puno po ng volatility. Ibig sabihin, ang presyo ay mabilis magbago at walang kasiguraduhan kung tataas o bababa ito. Sa kaso po ni XRP, may mga analyst na nagsasabing babagsak ito sa $1. Pero may iba rin na naniniwalang maring umangat ito ng hanggang $5. Ngayon ay ano po ang dapat gawin dapat nating gawin bilang mga investor? Yan po ay dapat lagi po nating pag-aralan ang market. Huwag po tayong magpapadala sa hype o takot at huwag po nating ilagay ang buong puhunan natin sa isang cryptocurrency lamang. Dapat din natin tandaan na ang technical analysis ay hindi po 100% na laging tama. Ito po ay gabay lamang sa ating desisyon sa pag-i-invest. At sa kabuuan, nasa atin pa rin ang desisyon kung ibebenta natin ang ating XRP or bibili pa ng mas marami or maghihintay muna ng tamang pagkakataon. Basta't laging maging responsable sa ating investment at siguraduhin na naiintindihan natin ang ating pinapasok bago po tayo maglagay ng malaking halaga. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.